So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ito na nga po guys, merong nag-send sa akin ng video ni Alice Guo na inaamin niya na Chinese nga po guys yung kanyang ama. Pero guys, makikita nyo sa isinagawang Senate hearing ni Senator Risa Ontiveros, every time na tinatanong siya, anong nationality ng ama mo, ang sabi niya, Filipino-Chinese daw. Pero sa video na ipapakita ko sa inyo guys, ang sabi ni Alice Guo, yung kanyang tatay daw ay Chinese at yung kanyang nanay is Filipino. So ngayon nga po guys, ano yung punto natin dito? Tingnan nyo kung doon nga po guys sa Senate hearing, nagsisinungaling itong si Alice Guo, how much more pa kaya sa kanyang background identity, sa kanyang background history. Anyway guys, panoodin muna natin itong video. Actually, nung election to guys. Panoodin natin Wait lang. Sino daw po si Alice Guo? Taga Barangay Virgen de los Remedios. Ang nanay ko po ay Filipina. Ang tatay ko po ay isang Chinese. Hindi ko na po masyado maalala po, Your Honor. Alam nyo guys, itong si Alice Guo, sikat talaga sa mga memes ngayon. Oo guys, sikat siya sa mga memes ngayon. Patok na patok itong si Alice Guo sa Facebook, sa Twitter, sa Instagram, lalo na kapag yung kanyang mga sagot is hindi ko alam. Talaga nga naman. Ewan ko ba, mga millennial. Anyway, mabuti na din yon, at least kahit pa paano nagkaroon ng unitement dito sa mga ganitong klaseng bagay na talagang pinag-uusapan. Dapat sana ganito, no, na every time na nagkakaroon ng Senate hearing, kahit anong klaseng Senate hearing man yan, dapat laging tinitrending nyo, no? Laging binaviral, dapat nakikialam tayo sa usaping politika. Kasi guys, dito nakasalalay ang future natin. Hindi man natin mababago ang nakaraan, pero pwede nating baguhin ang mga paparating pa na kasalukuyan sa pamamagitan ng pagiging may alam dito sa usaping politika. Anyway, ito guys, background history lang tayo sa Senate hearing ni Senator Risa Ontiveros. Meron kasing dalawang nationality, which is yung Vietnam nationality tapos Malaysian nationalities. Ang nagreklamo, tumakas doon sa Pogo, sa Bamban at nagreklamo doon nga po guys sa mga kapulisan. Kasi ang ginagawa kasi sa kanila guys is parang dinidetain sila. So parang hindi maganda yung pagkakahandle sa kanila. Hindi na kayanan ng dalawa. So tumakas yung Vietnamese at yung Malaysian nationals. So ngayon ang ginawa nila, nagsumbong nga po sila sa kapulisan and ni-raid yung Pogo hub na yon doon sa Bamban, Tarlac. So ngayon, paano nadamay ang pangalan ni Alice Guo dito sa pag-raid, sa ni-raid na Pogo hub sa Bamban? Yung kasi guys, yung property na pinag-uupahan ng mga tenants is nakapangalan po dito sa pangalan ni Alice Guo. Anyway, walang problema sana doon kung nakapangalan kay Mayor Alice Guo. Ang problema kasi guys, tinanggi niya. Kahit kitang-kita ng may dokumento. 'Di ba? Sana inamin niya na lang, edi sana tapos ang usapan. Kaso itinanggi niya. At ang malala pa dito guys, yung nahuling sasakyan is nakapangalan din sa kanya. Yun po guys, kaya siya napatawag. So ngayon nga po guys, yung Pogo na na-raid doon sa Bamban is sila din po yung mga operators na involved sa government hacking dito sa sa government agencies website. So sila po yung mga involved. Kaya nga kung matatandaan ninyo, last January, February, March, up to April, sunod-sunod po yung hacking na nangyari. Narinig niyo yung balita na 17,000 times na hinak ang OWA, hinak yung Facebook page ng PCG noong January at noong March.
'Di ba? Ang daming mga government website ang tinry nilang i-hack. And yung Pogo operator doon, yung operation doon sa Pogo, sila po yung involved. So ngayon nga po guys, background research itong si Alice Guo. Tapos napag-alaman na itong si Alice Guo, wala palang record of school history. Pangalawa, walang hospital record din. At pangatlo, wala din po siyang dito tinatawag na record sa ating bayan. So ngayon, yung pinakatanong dito, paano to nakalusot sa COMELEC? Which is sinabi nga ni Alice Guo na nakalusot siya, hindi niya naman sinabi na nakalusot siya sa COMELEC. Ang sinabi niya is tinulungan daw siya ng previous administration. Ngayon, ang daming kumakalat sa TikTok, yung mga DDS, kasi syempre 'di ba, yung kakamping at tayong mga loyalists ay tingin nila nagkakampihan na. Ngayon, inilalaglag nila itong si Leni Robredo kasi si Leni Robredo daw po ang tumulong kay Alice Guo para daw po makapasok sa candidacy sa COMELEC. Kasi daw po guys, kung makikita nyo dito ito yung video na nag-viral sa TikTok na kung saan pink ang kanyang suot nung kumakandidato siya. At makikita nyo sa picture niya yan dyan guys, no? Sign ng angat buhay. So ngayon guys, yung mga DDS, tinuturo nila na si Leni Robredo daw po ang ang tumulong dito kay Alice Guo. Ay malay ba? Wait lang sa totoo lang, wait lang. Mag-stop muna tayo dyan. You know what guys? Malay ba ni Leni Robredo kung ang lahi niyan ay hindi natin alam. Kasi, you know what guys, kapag ikaw ay tumatakbo ka, syempre sabihin na lang natin, tatakbo ka ng presidente, kailangan mo talaga ng tulong ng mga local government, which is yung LGU, congressman, yan, kailangan mo ng tulong nila. So, ito namang si Alice Guo, wala naman kasi, pag magpapasa ka sa COMELEC, lang yung kailangan mo, live birth lang para makatakbo ka. 'Di ba? So, kahit sinong tao makakatakbo basta you are able to read and write. Hindi naman kilala ng COMELEC guys. Sabi ng COMELEC hindi naman daw namin kilala lahat ng mga kandidato. Kung 500,000 yan yung mga kandidato, hindi namin lahat yan sila mga kilala. So ngayon, maliban na lang pag mayroong magreklamo ng disqualification cases sa taong yan. Now, wala namang nagreklamo ng disqualification cases nung panahon ng 2022 kay Alice Guo. So, nag-proceed yung kanyang kandidatura. So, ngayon, ang tinutukoy ng mga DDS na nagpalusot kay Alice Guo is yung daw po guys, yung kampo ni Vice President Leni Robredo. Kasi ito nga daw yung video na pinapakita nila. Sino daw po si Alice Guo? Taga-Barangay Virgen de los Remedios. Ang nanay ko po ay Filipina. Ang tatay ko po ay isang Chinese. Hindi ko na po masyado maalala po, Your Honor. Yan. 'Di ba? Nakapink siya. Bakit nyo nananahimik na si former Vice President Leni Robredo? Bakit nyo dinadamay dito? Sino ba yung kaninong legacy yung Pogo? 'Di ba kay Digong? Ba't hindi si Digong yung sisihin nyo? 'Di ba? Si former Vice President Leni Robredo nga, hindi nga din pabor sa papogo-pogo na yan. Kaya nga, I think narinig ko before na parang gusto nilang ipaban na ang pogo kasi hindi na nga maganda yung yung nangyayari dito sa ating bayan at sunod-sunod nga yung krimen na nangyayari dahil nga sa na yan, sa pogo operation na yan. Anyway, yan po guys. At ito, meron pa tayong nakita. Yan. Talagang sikat na sikat itong si Alice Guo sa pinaka-mainland niya kasi siya yung tinaguri ang first female Chinese mayor dito sa Pilipinas. Baka hindi to maalala ni Alice Guo. Yan guys, yan. Alice Lil Guo Bamban, and then ito. May translation dyan. Kinukongratulate talaga siya ng kanyang mainland doon sa Chinese. Kasi nga, siya daw po guys yung first female na Chinese na naging mayor dito sa Pilipinas. Yung credits is sa Chinese, sa China. Which is, nung tinanong si Alice Guo, anong nationality ng tatay mo? Sabi niya, Filipino-Chinese daw po. Pero,
Nakita nyo naman sa pinakita nating video kanina, nang sabi niya, yung tatay niya is Chinese. Tapos sasabihin niya, hindi ko po maalala, Your Honor po. Na lang hindi ko maalala, Your Honor, Your Honor, Your Honor. Diba? Anyway, yun guys. Ito pa, meron pang isa. Talagang binalita nga, oh. Family Light, Huang Pingkuok, elected first female mayor of Mangwen City, Tarak Province, Philippines. Mangwen, grabe. Grabe. Pinangalanan na nila tayong Mangwen. Mayor of Mangwen. Galing. Kung ang US, ang Juan ay John. Dito pala sa Pilipinas, ang Banban, Mangwen. Oh, galing. Magaling. Magaling. So ngayon, mayroong balita na pwedeng makasuhan itong si Alice Guo once na mapatunayan na siya ay citizen ng China. Kung mapapatunayan na hindi naman pala talaga siya Filipino citizen, ay siya po ay pwedeng maging liable o makasuhan ng perjury sapagkat pinanumpaan po yung mismong certificate of candidacy. Pero again, hindi po nire-require ng ating batas na magsasubmit ng dagdag na dokumento para lang patunayan na ikaw ay of age, wala pong birth certificate requirement, para lang patunayan na ikaw ay Filipino citizen, wala rin pong requirement na gano'n, o kaya isasabit mo yung iyong voter's ID o voter certification, wala pong gano'n. Ipipresume ng COMELEC, sabi ng batas, na yung deklarasyon mo lahat ay tama until na mag-file ng disqualification o cancellation ng iyong candidacy na isang registered voter. Ang COMELEC po ay ministerial ang duty namin. Ano po ibig sabihin? Wala po kaming karapatan na tumanggi sa pinafile na certificates of candidacy. Basta po kompleto ang lahat ng items doon, walang blanco, tatanggapin po namin yan. Kahit pa nga maaaring mali ang deklarasyon o nagsisinungaling, maliban na lang kung later on may magpapile po ng disqualification. So again, hindi po namin kilala ang lahat ng kandidato sa buong Pilipinas. Kung kalahating milyon po yan, hindi naman namin alam na hindi pala sa Pilipino. Hindi namin alam kung siya pala ay hindi of age. Dapat po may magpa-file na disqualification. Sa kalagayan po na naturang personalidad, sa verification po namin, wala pong nag-file ng disqualification sa kanya bilang isang kandidato. In fact, nung nagparehistro siya, noong April ng 2021 bilang botante, wala pong ni isang nag-oppose sa kanyang application for registration kung kaya ito ay na-approve ng Election Registration Board. Yan. Maayos naman guys yung paliwanag ng COMELEC. So, acceptable naman yung reason, pero ito lang yung problema sa Pinas, no? Hindi talaga masyadong nagba-background check. Not unless na lang kung merong nagreklamo, doon lang nila anuhin. So, I hope na sana ma-improve yung sistema natin na hindi lang able to read and write. Kasi, di ba nakalagay sa ating konstitusyon, dapat 10 years ka na nakatira sa Pilipinas. Eh, malay din ng COMELEC kung 2 taon lang yan na nakatira, wala namang nag-oppose sa kanya. So, maybe nakapasok siya. Anyway, ngayon na nagkabistuhan, baka nga, posible ding matanggal yan bilang mayor. Anyway, yun lamang po guys, at it's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.